Good morning, sir. Pwede na po mag-start? So, yung lesson po or lessons po na itatakal namin is lesson 4 and lesson 5. Lesson 4 po muna, which is social networking and the internet, and lesson 5 po is politics of health. So, magsa-start po muna tayo sa energizer. So, ang mechanics lang po is wait lang po, ang sasagot po doon sa 4 picks 1 word po to. Ang gusto pong sumagot is mag-open na lang po ng mag-open cam po and sasabihin niya po yung sagot. Need po na naka-open cam pag sinabi yung sagot. For recitation din po yan. So, ito po. And, sir, kasama ko po si Ella Sanchez po. Okay, yung first word po is yan. Okay, si Kim po, si Ronquillo Kimberly Ann. Open cam po pagsasagot. Kim? Hello po. Yes. Internet po. Yes, tama po yun. Thank you. Okay, next. Okay, si Makuha Clark Vince. Clark? Good morning po. Media po. Sir Makuha. Open cam po dapat. Di ba naka-open? Hindi. Legit ba? Hindi. Sa akin. Nako, Clark, hindi. Hindi, naka-off. Wait Hindi naman lang. ina-active ang sagot na hindi nakikita ang mukha. Oh, open na. Hindi, wala talaga. Meron na. Totoo, bakit lang? Video ko. Nako, Clark, wala, Clark. Wala. Ay, wait lang. Video ko to. Open na oh. Legit. Great, naka-open cam ba si Clark? Ayan na, naka-open ka daw, Clark. Okay, tama. Next po. Next slide po. Si Jordan po, si Luwalhati Jordan. Luwalhati po. Online po, online. Okay, tama po. Next slide po.
Saan po ba? Okay, sino pong sasagot? Wait lang. Clark, ikaw ba? Nakataas ka ng kamay? Yes po. Okay. Ano pong sagot? Sector po. Yes, tama. Okay, next slide po. Okay, wait lang po. Titingnan ko lang kung sinong nauna. So, si Jordan po. Politics po. Okay. Next slide. Okay, si Denise. Economics po. Okay, tama po yun, economics. Next. Okay, si Alcoran po. Software po ba? Yes, tama. Next slide po. Okay, si Makuha Clark po ulit. System po. Yes po, tama. Okay. Si Ferrer po, si Maria Denise. Miss Ferrer. Program po. Okay, next po. Okay. Hello po, good morning. Bago po tayo mag-start, ano po sa tingin nyo yung madalas yung ginagamit na social media at bakit nyo po ito ginagamit? Sino? Yes po, Mr. Luwalhati. Need po ba mag-open cam o hindi na? Kahit hindi na po, okay lang. Yun po yung messenger dahil po mas madali po yung communication tapos mas madami pong makaka-interact na tao pag sa messenger po. Okay po, thank you. Ikaw naman po, Miss Ferrer. For me po, yung TikTok po. Kasi, since yun po, marami pong videos na nakikita ka, like, may mga like memes po na pwede nyo pong gawing reference. And also, pwede ka rin pong makapag-communicate doon. Hindi lang about sa panonood, pero pwede ka pa rin makapag-communicate. Yan, okay na po. Thank you po. Social networking overview. It is an internet-based tool for connecting people and groups. Ito po yung, kumbaga po ay for communicating. Nagagamit po ang social networking sa communication at exchange of information like news, pictures, videos.
and other information po. It has a strong influence on communication and relationship in the Philippines. It is important for personal, business, and government and organizational use. Next slide po. Internet and types of social networking. Internet is a global network for sharing information, helps overcome geographic barriers, improves access to education, health, and jobs. Yun po kahit nasa ibang bansa o nasa iba't ibang bansa ay pwede pa rin makapag-communicate. Two types of social networking sites. General social networking sites, especially sites for specific users or purpose. Philippines has localized and live streaming platforms for business. Sino po pwede magbigay ng general social networking and special sites? Yes po, Miss De Gia. Yung general social networking sites po kasi, yun po yung para sa lahat ng tao. Yung ginagamit po para makipag-usap, mag-share po ng post, photos, or updates po. Yung example po noon ay yung Facebook, Instagram, TikTok po. Ayun po. Sino naman po makakapagbigay ng example ng specialty sites? Yes, Mr. Alcoran. From the word itself, specialty sites, kumbaga may sarili siyang purpose. Like we have the camera, picture, Google for searching, and yan, even the Google Classroom for studying. Also this one, the Gmeet for calling, ganun. Thank you po. Next slide po. Definition and features of social networking. Builds interpersonal and business relationship online. Used for socializing, business and content sharing. Connects users with family, friends, and colleagues. Ang mga main features naman po nito ay user profiles, friends, followers, messaging and comments, photos, videos, and article sharing. Next slide po. Impact of social networking in the Philippines. Change how people interact and share information. Parts daily life and business. Philippines had 76 million social media users in the Philippines and about 71% of population use. Ano po sa tingin niyo? Nakakabuti po ba yung social networking or hindi? Ano po kaya? Positive impact po ba or negative impact po ang social network? Yes, Miss Manalo. Good morning po. Rinig po. Opo. Ano po, para sa akin, nakakabuti po siya yung social networking. Pero depende po yun kung paano ito ginagamit. Kasi kagaya po nun, dun po tayo nagko-communicate, tapos kumukuha ng mga information, tapos yun po. Tapos may mga negative din po siya, kagaya ng addictions and mga fake news. Yan. Okay po. Thank you po. Sino po pong gusto sumagot? Yes, Mr. Tolentino.
Actually, in my own perspective po regarding social networking, it actually possesses both positive and negative outcomes because as Miss Zaira said po, it eases up the communication between two people, especially or with a lot of people actually. Kahit po magkalayo sila, hindi na mahihirapan when it comes to communicating and also sharing information. However, it also has its own negative impacts and some of those is yung ano po, privacy exposure and also yung exploitation po ng data. Yan po. Yan. Thank you po. Yan lang po sa part ko. Good morning po. Rinig po ba? Types of social networking. Personal, networks for operating platforms and creating ties. Ang personal daw po, ginagamit natin ito para makipag-communicate or usap sa ating mga kaibigan at pamilya natin na nasa ibang lugar or bansa. Ito yung mga usually ginagamit natin araw-araw para makipag-communicate sa kanila. Ang mga apps po na pwede gamitin dito are Facebook, Messenger, and Instagram. Professional networks to help find new careers and business facilitation. Dito naman daw po yung mga trabaho, dito tayo nakakahanap ng mga trabaho through online at ng mga career. Through online, pwede din tayong makamit or makipag-meet sa mga business partners. Education, academic, used for research, learning, and school. Ito naman po yung ginagamit ng mga students or researchers para makabahagi ng kaalaman at makahanap ng mga research materials. Example na din po dito yung ito, online class natin. Nakakapagbahagi tayo ng new learning sa mga klase natin. Tapos yung close networks used by people who share same goals or hobbies. Dito naman po yung mga group or network na nabubuo dahil sa parehong hilig. Example na po dito kung may mga fan kayo ng girl or boy band group, dito na may nabubuo po na page para suportahan yung mga idols nila. Next slide po. Characteristic of social networking. User-generated content. Users are the one who create and upload everything you see, such as posts, photos, videos, and stories. Ito daw po yung hindi lang tayo dito basta nanonood. Tayo yung nag-share ng mga pictures, videos at status natin online. Relationship-oriented, the main goal is to build and maintain connections through friends, followers, group, and specific communities. Ang main goal nito ay hindi lang para magbasa-basa tayo, kundi para makipag-ugnayan o makikonnect sa pamilya, kaibigan, o pati na rin sa mga bagong kakilala. Parang in short po ay nakafocus ang relationship-oriented na ito sa pagbuo at pagpapatatag ng ugnayan sa ibang tao malayo or malapit man sa isa't isa. Interactive engagement features. This allows you to express your emotions or opinion through actions like shares, comment, likes, and reactions. Dito po yung pinapayagan tayo magbigay ng mga opinion natin and reactions sa pamamagitan ng mga likes nga po, comments, and share. Tapos yung algorithm-driven feed, the content you see is handpicked by computer program based on your personal behavior, interests, and preference to keep it relevant to you. Pansin niyo po ba pagka nagla-like ng kung anong gusto natin sa Facebook? Example sa Facebook is kung ano yung mga nila-like natin, yun din po yung mga lumalabas lagi sa mga feed natin. Tapos po ang live and real-time features, this enable right now communication including instant messaging, video calls, and live streaming. Dito naman po sa live features, parang magkasama lang kayo nag-uusap personal na magkasama in real life. At saka din po tayo nakakausap po tayo ng mga bagong tao sa live streaming. Yan lang po sa part ko. So, good morning po everyone.
This is my part, which is the social networking and the Philippines and the ICT and global perspective of social networking. So first po, for recitation, what is social networking? Sino po kaya makaka-define what is social networking? Anyone po? Yes, Miss Ramirez. Ayun, yung social networking po, kumbaga ito po yung way natin para magkaroon or ma-maintain, ma-build yung mga social connections po na meron tayo. It can be both offline din po or online. Now, ito po ay napaka-essential din sa atin since nabibuild nga yung connections natin para makipag-ugnayan tayo sa ibang mga tao, sa ibang users dahil meron tayong kailangan na malaman or kumbaga tawag dito, may purpose baga tayo para makibalita, makagather ng information about them. Siyempre yung mga significant details and infos or pwede rin yung sa mga news and mga programs na needed nating mag-gather po sa kanila. Yun po. Ayun po. So, tama po siya. Nagre-refer po ito both to a person's connection to other people sa real world and pati na rin po sa platform na nagsusupport ng online communication. So, the integration of social networking into society in the Philippines is now beyond control. As people have become so dependent on it, another feature is the interaction through social networks, and its usage has reached the level of Filipinos being among the most active users of such platforms. So, ang mga naging benefits po ng social networking ay pagkakaroon ng improved connectivity sa ibang tao, pagkakaroon din po ng career growth, pagkakaroon din ng community building, and nag-aalaw din po siya ng self-expression para sa atin. So based on my research, ang Philippines po ay approximately has 95.8 to 98 million users. So meron po tayong 117.7 million population. Nagko-cover po ito ng 82% ng ating population. And ang major platforms po na ginagamit natin ay Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Also, another major implication, social networking gives a boost to political mobilization and social movements in the country, such as the 2016 presidential election and other forms of advocacy. So, ang social media po ay meron po siyang major role noong 2016 election. Ang mga naging effects po nito is pagkakaroon po ng direct communication sa mga voters. So dito po gumamit po sila ng mga platforms tulad na lang ng Facebook or Twitter para mag-announce po ng kanilang mga positions or mga announcement. At dito rin po sila nag-respond tungkol sa mga controversies. Then naging effect din po nun is nagkaroon po ng spread ng mga information and misinformation, and nagkaroon po ng pagtaas ng political engagement ng mga kabataan. Dito po sila nag-discuss ng mga tungkol sa politics and nag-share po sila ng kanilang mga opinion and ideas. Regarding the political dramas in the Philippines, as observed, social networking brought in a lot of ease when it comes to the polarization of the community. The last highly charged 2016 presidential election was a clear case that showed how social networking affected people's perception and mobilized them to vote. Among the techniques adopted by the candidates was the use of social media platforms where they could directly appeal to voters without the assistance of media intermediaries. So, nung 2016 election po, si former President Rodrigo Duterte ang nanalo ng election at 82%. So dito po makikita kung gaano kalaki yung naging impact ng social media para sa ating future and para na rin po sa mga Filipino.
In addition, social media was useful in the fundraising and advocating process. For instance, the current social issue, Bayanihan to Heal as One Act, which seeks to support the communities during the COVID-19 outbreak. So, example po nito is yung pagre-raise po ng mga funds para sa mga typhoon victims and pag-advocate for climate action. Ang mga example po naman ng mga platforms na ginamit nila is yung Facebook. So dito po sila nagpo-post about sa mga specific issues. Gumamit din po sila ng mga GCash or Maya links. So ito po yung mga fundraising tools na ginamit nila. And TikTok, dito po sila nag-post ng mga short form videos para po sa mga kabataan since ang majority po ng mga gumagamit ng TikTok is mga kabataan. And sa Bayanihan to Heal as One Act naman po, based on my research ulit, sinign po ito noong March 23, 2020. So, ito po is para ma-address yung public health emergency na nagkakos by COVID-19. And ang goal po nito is para ma-protektahan and ma-promote yung health ng people. In the global context, social networking remains a rapidly developing phenomenon that increasingly impinges on human lives. It has revolutionized the way people interact, share information, and even consume information. So, ang mga naging benefits po ng social networking ay in terms globally is pagkakaroon ng communication or connection with other people, pagkakaroon din po ng cultural exchange, at pagkakaroon ng community building and education, pati na rin po nagkaroon ito ng economic and social change globally. However, with the help of social network platforms, the same people face problems of privacy, fallacy, and anxiety. Society continues to attempt solving these challenges with the platform developers strengthening the privacy policies and content moderation. So, kung meron po tayong mga positive outcomes sa social network platforms, meron din naman po tayong mga negative outcomes, which is pagkakaroon ng mga problema tungkol sa privacy, fallacy, or anxiety. So, bukod po doon, pwede po tayo magkaroon ng mga mental health issues, for example, addiction sa paggamit and cyberbullying. So, para po masolusyonan ito, nag-try po sila ng mga ways para ma-strengthen yung privacy policy and content moderation. So, for recitation po ulit, sino po kayang may idea about content moderation? About content moderation po, sino po kaya may idea? Yes po, Miss Gatchalian. Hello po, rinig po ba? Yes po. Ang content moderation po, it means po yun yung reviewing or managing po sa mga user po, yung mga content po ng users sa social networks para ma-ensure na sumusunod sila sa platform rules po. Ano po ba ang purpose ng content moderation? Tina-target po nito yung mga content na like merong hate speech, violence, or spam para maprotektahan yung ibang users at para ma-maintain yung safe space sa social networking apps po. Ayun po. So, tama po siya. Ito po yung process ng pag-review ng mga user-generated content para po ma-make sure na fina-follow nito po yung mga specific rules. Social networking sites have dramatically influenced different areas of life, such as business, politics, and learning. Specific social media platforms have proven
to be useful for professional purposes, allowing users to build their careers, search for jobs, and connect with like-minded individuals. This is because politicians and governments employ social media to get in touch with the people, pass information, and even view their opinions. So, sinasabi po dito na ang social networking sites is naka-influence po sa different areas of life. So, for example po, sa business, nag-reach po siya ng wider audience and nag-improve ng customer engagement and nagpo-provide din po yun ng valuable customer feedback. Next naman po, when we talk about politics, sa politics po, nag-improve po siya sa communication, pagkakaroon din ng transparency and accountability, and nag-help din po siya sa pagka-campaign. And lastly, pag naman po sa learning, nagkakaroon po tayo ng easy access to information and nag-i-improve ng communication and nag-a-allow din po ito na magkaroon or matuto tayo ng digital literacy skills. However, the increased usage of social networking comes with issues in privacy, mental health, and fake news. The Philippines has experienced issues with cyberbullying, harassment, and the presence of fake news on social media. So, based po on my research, online harassment and cyberbullying po is nag-grew noong year 2000s and 2010s, which naglilid po ito sa pagkakaroon ng major law dito sa Philippines, which is yung Cybercrime Prevention Act, Republic Act 10175 noong year 2012. So ano nga po ba ang purpose nito? So ang purpose po nito is to prevent and punish cybercrime, and also nagpo-protect po ito ng rights ng people and security online. Furthermore, the fast dissemination of fake news on social platforms has emerged as a social crisis that has caused disorientation and distrust. So, kaya po necessary na magkaroon ng media literacy para sa mga tao. For recitation po ulit, sino po kaya may idea what is the definition of media literacy? Yes po, Mr. Alcoran. Media literacy po. Nagre-refer po ba siya sa user po? Opo. Media literacy when it comes to user, it refers to the user's ability or capacity, kung gaano siya ka-literate or kung gaano siya karunong mag-handle ng media. And with that, media literacy, napakahalaga niya for us to be aware and not just to protect ourselves but for others as well. Yan lang po. Okay po, next po sige. Next slide po. Nevertheless, the advantages of social networking remain obvious, as together with friends, one can communicate, build communities, and get necessary information. So, one of the important aspect po na create ng social media is yung pagkakaroon ng collaboration. So, through collaboration po kasi, we were able to exchange po ng kanilang mga opinions and ideas tungkol sa isang particular topic or issue sa society. Hence, it is necessary to consider the positive potential of using social networking technologies while considering the possible negative consequences of their application in the future. So, kailangan po talaga natin na magkaroon ng awareness and open-mindedness about this issue dahil po meron din po tayong possibility na maka-experience ng ganung mga problema sa social media, hindi lang po yung mga ibang tao. So hanggang dito na lang po yung part ko, and thank you so much.
So, for recitation po, for you, what is internet? In your own definition po, or in your own perspective. Pwede po kayo mag-raise ng hand for recitation. What is internet? Wait lang po, titignan ko lang po kung sino muna. Okay, si Ann po, si Ann Gatchalian. From my perspective po, ang internet po, siya po yung global system po na nag-interconnect po sa mga computer networks that leads to para mag-link yung billions of devices worldwide po using meron silang mga TCP or IP address po. It helps communication, data exchange, and access to services sa World Wide Web. Yun po yung idea ko. Okay, thank you po. Then si Miss Baez po. Miss Baez, what is internet? For me naman po, isa po siyang powerful tool na pwedeng gamitin in the modern world. Tapos mahirap din po siyang maalis na sa system natin. Kasi po, to stop the internet po, para pong madami na po kasing nagko-control dito sa internet. Hindi lang po siya parang may iisang head na controls. Parang may main managing So, parang reflection po siya kung gaano wait lang. Para siyang like, 'di ba, ang internet is ginagamit ng lahat. So, mahirap siyang pigilan kasi each individual is may power over controlling the internet. So, parang hindi siya basta-basta mapipigilan ng isang tao, ganun. And yun nga yung parang characteristic niya kung bakit siya magandang tool sa modern world. Yun po. Okay, thank you po. So next slide po. So the internet is a combination of computer networks that are connected across the world, which uses the standard internet protocol, known as TCP or IP, to serve billions of users. So when we say internet po, hindi lang po siya about dun sa mga social media accounts natin like yung or apps natin like yung Facebook, Instagram, or sa TikTok or sa Google. Yung internet is like a huge system made of billions of computers and networks that are connected across the whole world. Tas meron siyang iba't ibang networks na connected sa isa't isa, which is yun yung which enables us na mag-share, gather, and transfer ng information. So para mag-work yung or para magkaintindihan yung iba't ibang network na yon is gumagamit sila ng common language, which is nabanggit ni Ms. Gatchalian kanina na TCP or IP. Sino pong may idea kung ano po yung ibig sabihin ng TCP and IP? Anyone po? Meron po ba? Okay, Ms. Ramirez. Yung TCP po, known po siya as Transmission Control Protocol. Now, yung IP naman po, Internet Protocol naman po. Kapag sinabi nating TCP, ito yung nag-i-ensure na dun sa reliable communication between doon sa mga devices na meron tayo. While yung IP naman, sila yung nag-handle nung sa pag-address or yung sa routing po na tinatawag natin. Yun po. Okay, thank you po. Tama po yung sinabi ni Ms. Ira Ramirez. So, yung TCP and IP po, yun po yung two main protocols na nag-aalaw sa internet na mag-function. So, they work together to make sure that the data can travel from one device to another correctly and efficiently. So, para lang po ma-explain siya ng maayos, kapag sinabi po natin, though nag-work po sila together, is meron po silang kanya-kanyang role when it comes to internet.
So kapag IP po or the Internet Protocol, it is responsible for addressing and routing, katulad po ng sinabi ni Ms. Ramirez, of data, and every device na connected sa internet is may IP address. So yung IP yung nagdedetermine kung saan galing yung data, kung saan ito pupunta, at kung ano yung path na dadaanan niya since may different networks nga tayo sa internet. Now, sa TCP naman or yung Transmission Control Protocol, yun naman yung responsible para sa reliability of data transmission, sinabi na din ni Ms. Ramirez, and instead na isend dyan ng buo yung piece ng information na yon, ang ginagawa ng TCP is binibreakdown niya yung information into small units na tinatawag nating packets and nanumberan niya yon or para mas maging organized siya. Then, once na ma-deliver na ni IP yung packets of information na yon, is ang gagawin naman ni TCP, once na makarating na sa device yung information, is i-check niya if lahat ng information or lahat ng packets or parts ng information is nakarating, and tsaka nyo yun i-reassemble para maging whole information na ulit. So, because of TCP, the files, messages, and yung web pages natin is nakakarating sila ng kompleto, readable, rather than corrupted or mixed. So again, kapag IP, it is about addressing and routing. Kapag TCP naman, is yun yung kung paano makakarating or paano na-organize yung data na kinukuha natin or nadadating sa atin. Then, internet, it forms a network of networks encompassing billions of private, public, academic, business, and government networks operating within localized areas, wide areas, metropolitan areas, campus area networks, and global area networks. These networks are linked by a vast number of electronic wires and optical networking technologies. So, basically po, yung mga information or yung mga data na meron tayo is hindi po siya basta-basta dumadating sa atin. Kumbaga, may dinadaanan siyang physical and digital pathways kung para makarating yung data na gusto natin sa mga devices natin. Then, meron tayong ayan din. So, ano nga ba yung nakukuha natin from the internet? So, yung biggest example doon is yung WW. Ano po yung WW? Pwede po kayo mag-raise ng hand. Ano po yung WWW? Ms. Ramirez? What's your answer po? Ang WW po, tinuro po ni Sir Mark way back grade 10 sa ICT, World Wide Web po siya. Kumbaga, siya yung pinakang collection ng mga pages at saka websites na nagko-connecta sila through doon sa hyperlinks po na tinatawag natin. Yun po. Okay, that's it po. Nakuha po ni Ms. Ramirez yung exact explanation ng WW. So again, WW it is a website where we are able to see websites that are connected to each other through the use of hypertext link, katulad po ng sinabi ni Ms. Ramirez. That's why from one page po is pwede po tayong lumipat sa iba pang page gamit yung website. Ang iba po pong examples nun is emails, online games, video calls, cloud storage, and even streaming devices or streaming services. So basically po, yung internet, it is like a massive digital highway where yung mga information po is nag-travel 24/7. And kung wala po yun is katulad po nito, if walang internet, hindi tayo makakapag-online class, hindi tayo makakapag-social media, and even simple messaging po, hindi natin magagawa. So, yung internet po, it is not just a website, it is a global system that connects people, devices, and information. Kumbaga, binago na po yung internet, yung way of communication, pag-aaral natin, work, and even yung way po ng pamumuhay natin. Next slide po. Okay. So, meron po tayong, since may different networks nga po sa internet, meron po tayong two main primary types of computer network. First po is yung local area network or yung LAN. So, local area network is a group of computers or devices connected within small place, like kunwari po, sa bahay lang or sa school lang or sa one building so they can share things. So, ano po yung pwedeng ma-share through LAN? Pwede po dito yung internet connection, yung printer,
files and folders, and even games or applications. So for example po, yung phone, laptop, and smart TV po is connected sa iisang Wi-Fi lang sa bahay nyo. So since connected po sila sa iisang Wi-Fi, they can use the same internet, send files to each other, print using one printer. Yun po yung tinatawag nating home LAN or local area network. Kumbaga po, yung different devices na nasa isang place is connectada sa isa't isa. Then, ang next naman po is yung wide area network. When we say wide area network naman po, a network that connects many LANs or yung local area networks na magkakalayo sa isa't isa. Pwedeng yung mga LANs sa different buildings, cities, or even countries. So, instead of Wi-Fi cable yung ginagamit, ang ginagamit sa WAN is telephone lines, fiber optic cables, satellites, and even mobile networks. So for example po, may company na may iba't ibang branch, kunwari sa Manila, isa sa Manila, sa Cebu, and sa Davao. Each branch po, meron po silang sariling local area network. Pero still, kahit magkakalayo po yun, since isang branch lang po yun and still connected sila sa isa. So they can share the company data, use the same system, and communicate online. So, for recitation po, wait lang po, pabalik ko dyan. So, sino po kayang pwedeng magbigay ng example ng local area network, ng gamit ng local area network? Maliban po dun sa gamit sa bahay. Meron po ba? Okay, Miss Digia. Yung sa local area network po, ang example po doon ay yung sa mga school na may computer lab po. Lahat po ng computer ay konektado po doon sa LAN para makapag-print po sa parehong printer at mag-share po ng files. Okay. How about sa wide area network naman po? Meron po bang may naiisip na example for wide area network? Okay, si Denise. Example po nun is sa mga banks po, like yung mga transactions, yung pagpapalipat, Okay, thank you po. Next slide po. So, uses of internet. The internet has been the single most useful invention in the modern world that has helped not only routinely but also in the growth of our endeavors in personal and professional contexts. The internet helps in the following ways. It is familiar to students and educational institutions to obtain information for study or increase their knowledge, in particular discipline. Furthermore, business persons and doctors need information through the internet for their line of work, their businesses, or their patients. Thus, the internet serves as the largest encyclopedia which is useful to people of all ages. It has been of most relevance in sustaining friendships and family relationships, especially for family members who have settled in other countries permanently. So sa uses of internet naman po, yun nga po, nagagamit natin siya sa pag-aaral natin, sa mga may work, or sa araw-araw nating pamumuhay. So basically, it keeps us connected po and updated sa mga nangyayari, hindi lang sa paligid natin, kundi pati sa buong mundo. So, to end my part po is, gusto ko lang po mag-ask for recitation po again, paano nyo po gagamitin yung internet responsibly? Or paano nyo siya magagamit responsibly? Okay, Ms. Baez. Then next po is paano niyo po gagamitin yung internet responsibly?
For me po, first ay knowing po yung mga do's and don'ts. If meron pong rules na provide ang like specific platforms like Facebook po, pwede nyo po siyang basahin. And aside from dun po, yung mga parang common sense na po na parang like unwritten rules sa society po, yung mga etiquette value. Tas if i-apply nyo po siya sa habang nagso-social networking po kayo, which is called naman po ay yung parang netiquette, ganun po. So, kabilang na po dun yung like, hindi po yung parang pag-filter ng mga sineshare po natin kasi po nakaka-harm din po siya sa nakakakita. And pati po yung sharing ng information po natin, like yung opinions din po, kasi hindi lang po fake news yung pwede nating ma-spread, pwede din po yung mga hate messages, ganun po. Okay, thank you, Ms. Baez. How about Mr. Tolentino po? Juris? So it's actually quite similar to what Miss Baez said po. For me, I think some of the ways in order for us to responsibly use the internet is by ensuring the protection of our own privacy. Kasi it's really important for us to know how to think before actually posting a lot of things, especially on social media platforms. That's why it's also necessary for us to know how to read the terms of and conditions, and also to be very meticulous when it comes to sharing our information online. Tapos, another thing that we could do is to actually verify the information, or like cross-checking from other resources in order for us to know on whether the information is actually credible or mapagkakatiwalaan ba siya or hindi siya fake. Then ang isa pa is yung pagbabalance din natin ng screen time natin as users, kasi there are cases wherein we tend to be too immersed into the internet na kung saan nagsaserve na siya as a nagkakaroon na ng detrimental effect siya towards not just our physical health, pero nakaka-apekto rin siya sa environment natin when we become too addicted sa internet. Ayun. So, last po is si Ms. Felizmonte po. Ms. Felizmonte? For me lang po, para gamitin ng internet responsibly is dapat po syempre maging maingat po tayo kung ano-ano yung mga kinikilik natin at binibigay na mga personal informations, and wag po tayo basta-basta maniniwala sa lahat ng nakikita natin online, and dapat po lagi natin tong i-verify kung tama po yung information na binibigay nito. And yun nga po yung sabi ni Mr. Juris po, na dapat maging balance lang po sa paggamit ng internet. Okay, thank you po. That's all po for my part. So, next naman po ay yung advantages of internet. So, anyone po na makakapagbigay ng example po ng advantages na nagagawa po ng internet sa atin. Yes po, Ms. Baez. First po, dun na yung easy access. Yung po fast communication po. Kasi po, pwede ka makipag-communicate, tapos makareceive din po ng reply in an instant. Yun na po yung parang real-time communication. And useful po siya kasi magagamit nyo siya hindi lang for personal purposes but also professional, like tapos din po yung academic, gano'n. Yes po, thank you. Next naman po si Luwalhati, Jordan. So, ayun nga po, pang entertainment. Pwede po manood ng movies, makinig ng music, at maglaro po ng online games. Yes.
So, start na po tayo sa advantages of internet. So, first po ay, based po sa mga sagot nyo, clearly na yung internet po, pinapalas niya yung mga bagay na matrabaho or yung parang matatagalan pa bago matapos. And tinutulungan niya tayo in a fastest way para po mabilis natin siyang magawa. So first ay yung email. So yung email, it is recognized as an instant electronic means of sending and receiving messages. Sige, hintayin ko naman din. Okay, so continue po tayo. So yung email, since yung email po ay mostly ginagamit po siya sa mga business. Example po, kapag mag-a-apply po tayo ng work, makikita po natin na parang magpapaskill po sila doon na ipasa na lang daw po yung resume sa email ng mga HR. Then mas convenient po siya kasi alam po natin kung tanggap po ba tayo or hindi. Kasi minsan may respond po sila na mag-i-email po sila na hindi tayo tanggap. And then yung iba naman po mag-i-email kapag pasok tayo sa interview. So para yung interview na lang po yung pupuntahan natin. Less po yung pag-consume ng time natin para hindi pa po pumila sa mahabang pag-a-apply. So sino po dito yung may experience na sa paggamit ng email? Mr. Bilio po. For me, since hindi pa naman ako nagtatrabaho, I use email for education purposes, especially nung time na nag-a-apply for a lot of scholarships. Email yung ginagamit nila for para professional siya. So, a lot of agencies ay through email siya. Yes po, thank you po. So next naman po ay yung information. So information includes legal and political issues related to the government, fairs and conference related to business and commerce, market information, new inventions and innovations, and technological support. So hindi lang naman po about sa mga government yung information na makikita natin sa internet. So pwede rin po, since nasa modern world na po tayo, napapadali na po yung pag-acquire ng info natin since worldwide or lahat tayo may access na doon. Example po, kapag yung mga search engine po like YouTube or Google, kapag may need po tayong hanapin na information, parang itatype lang po natin, then lalabas na po yung iba't ibang sources. But kailangan po nating maging matalino or kailangan po nating i-check if tama ba, verified ba, or nanggaling ba sa legal sources yung information na binabasa natin or gusto nating malaman. So next naman po ay yung online chat. So online chat, people can meet new friends, converse with friends, or connect with long-lost friends. So sa online chat naman po, ayan po yung napapadali niya din yung communication. So kahit nasa malayo po tayo, kung gusto natin makausap yung isang tao, napapadali po. Unlike po noon na umaabot pa ng ilang months bago mo ma-receive yung message. So, minsan dahil po doon, minsan nagkakagulo na yung message or naglalabo-labo kasi akala ng kausap mo yung reply mo ay doon sa message niya, yun pala late lang po na deliver or late lang nabigay sa yung message na yun. So, mataas po yung possibility na magkaroon ng miscommunication dahil dun. So, next po ay services. So, services includes banking, searching for jobs, buying ticket, booking hotel, receiving suggestions, and other activities concerning various aspects of life. So, sa services naman po, malaki po yung tulong niya, lalo na dun sa mga taong busy or ayaw po na paalis-alis ng bahay. Tulad po sa bills, pwede na po siya magbayad through online. Then sa mga pagbili po ng ticket, pag-book ng ticket, napapadali po niya kaysa po yung pipila pa siya para bumili ng ticket. Kung meron naman pong nagtitinda online ng ticket, napapadali po para dire-diretso na lang po, smooth po yung gagawin niya. Next po.
So sa next po ay yung communities. So yung different social groups have emerged online and people with similar interests can discuss common problems. Sa communities po, so halimbawa po sa communities ay yung mga group sa Facebook. Tulad po sa online game sa Facebook po. So sa community po ng mga gamer, may nagpo-post po doon sa FB na parang naghahanap po ng member ng guild or ng clan. Then kahit po magkakaroon po kayo ng GC din. Kahit po magkakalayo kayo, tapos example ay magkakaroon ng tournament o kaya magkakaroon ng guild war or friendly game. Ayun, magti-team up po kayo din. Minsan po may kumikita po kayo doon, tapos pag nananalo po mag-share po si GCash, ganun, kapag nananalo po din sa mga guild war na ginagawa ng mga gamer. So next naman po ay yung platform allows users to search for products and make payment through credit cards from the convenience of their home. So yun naman po yung example po ay yung online shopping. Kesa po pumunta pa sa mall, nakikita naman na po natin mostly yung need natin sa internet tulad po ng Shopee, Lazada, ganun. Then i-deliver na din po siya sa atin. So less hassle na kaysa po yung pupunta pa tayo sa mall or sa bayan para bumili ng mga kailangan natin. And then pwede ka rin naman po magbayad ng online tulad po ng sa online banking, GCash. Then isa pa pong example ay yung mga nagla-live selling sa TikTok. So kahit nasa bahay po sila, kumikita pa rin sila, nagkakaroon pa rin po sila ng income. Next naman po ay yung entertainment. So sa entertainment naman po, offers people a great chance to listen to music and watch plays, films, and other types of audio and visual and video materials. So yung entertainment naman po, yung kapag po gusto natin maglibang, and then tulad po sa online games, kapag po bored, pwede pong maglaro. Kapag naman po want manood ng mga movies or K-drama, meron na pong mga existing na mga panoodan na mas mabilis tulad po ng Netflix, YouTube. Kapag music, kapag gusto mo po makinig sa music, may Spotify na, hindi tulad noon po na parang nag-share it pa para magkaroon ng music. So ngayon po, mag-search ka na lang, ayun, lalabas na po siya. And then, last po ay yung software download. So, it can be downloaded from the internet with ease, comprising utilities, games, music, videos, and movies. So, yun na po yung sinabi ko kanina, yung mas mabilis na pong makapag-download ngayon ng mga games, music, videos, and movies po. Less hirap na po kasi nakikita na po sa internet yung gusto natin gawin. Yan po. Next po. Next slide po. So next naman po sa limitations of internet. So anyone po, sa tingin nyo, ano po yung naging limitation ng internet sa inyo? Or let's say, ano po yung naging negative impact ng internet? Sino pong pwedeng sumagot? Yes po, Sir Tolentino. Miko po. So katulad nga po ng sabi ko kanina, ang isa po sa mga naging disadvantages of using the internet too much is yung mas naging prone po ang mga tao when it comes to cybercrime and data exploitation. Kasi nga po, there are cases na people tend to just share what they want without even thinking po kung ano yung possible na magiging consequences nun. Yun po. Yes, thank you po. Next po si Miss Denise. Another na negative impact po ng internet for me as a student is yung sobra sa screen time, which is naapektuhan na rin yung health ko and also hindi na rin ako makapag-focus sa pag-review and yung pagsasagot din po ng mga activities.
Okay, thank you po. Next po si Ma'am Luigi po. For me po, yung use po ng internet is nakaka-reduce po siya ng face-to-face interaction natin. Yung pagkisalamuha po natin in personal. Dahil po din parang mabibuild po yung pagiging mahiyain natin or something na hindi sociable. Okay, thank you po. Last po, Miss Ramirez po. Yung sa information quality po. Talamak na po kasi talaga ngayon ang mga misinformation. Tapos marami pa sa atin na hindi nagpa-factual checking. Basta-basta na lang naniniwala doon sa mga info sa nakikita natin sa internet. Lalo na kapag about sa mga chismis. Kasi active na active tayo sa mga controversial issues. Basta-basta na lang tayo nagpapaniwala na hindi naman tayo confirm kung totoo ba yung mga information na nababasa natin. Yun po. Okay, thank you po. Yes, nga po yun. Example yan sa limitation ng internet. So first po, start na tayo sa personal information theft. So when using the internet, other people can get your details such as your name, address, credit card details, and bank details easily. So sa personal information theft, yan po yung kinukuha yung mga personal information natin, and then nagkakaroon po ng access yung ibang tao. So kailangan po talaga nating mag-ingat and magkaroon ng awareness kung scam po ba yung mga nakikita natin sa online. Katulad po yung mga nagsasend ng link, and then kapag once na naklik mo na yung link, nagre-record na po yung mga information mo. So, mataas po yung possibility na magamit yung information mo in a negative way, lalo na po sa scamming. So, pwede po nilang gamitin yun na yung name mo, ID mo, and then mag-a-act sila na ikaw, and then i-chat yung mga kakilala mo. Hindi naman alam ng mga kakilala mo na scam na pala yun. So, next po, yung impact on family communication. So, since nasa modern world na nga po tayo, mostly po talaga ay nakikita natin na halos nasa phone na. Example po, kapag kumakain ng sabay-sabay yung family, kahit sabay-sabay sila, nakaharap naman po silang lahat sa phone kung ano nang ginagawa. Let's say, yung iba ay nag-scroll, tapos yung iba naman ay nag-chat. So, nawawala na po yung essence yung sabay-sabay na pagkain na dapat sabay-sabay po tayo, nagkakwentuhan, nagkakamustahan, pero ang nangyayari, nagpo-focus na po tayo dun sa online life natin or yung buhay natin sa online. Then picture lang po na, let's say, kunyari ay masaya yung family, pero after nun po ng picture, balik na ulit sa phone, ganun po yung nangyayari. Then, next po ay yung Sir, hindi na po. Miss Sanchez na po. Kanina pa po, sir. Simula po dun sa advantages. Same device lang po kami, sir. Okay. Next po ay yung internet addiction controversy. So, based po sa mga research ngayon, halos lahat po ay addict na talaga sa online. As in, ginagawa na po nila yung pampatulog na kapag inaantok, nakakatulugan na lang yung phone. And then, pagising sa umaga po, phone na naman. And halos lahat po na parang gagawin natin, hindi na nawawala yung phone. Parang nagiging ano na natin siya, online friend na lagi natin siyang kasama kung saan-saan. Nagiging essential na po siya. Nagiging essential na po yung phone sa atin, ganun. And then, example pa po ay sa mga social media. Yung iba po, nagpo-focus na dun sa buhay nila, buhay nila online, kung ano yung
image na gusto po nilang ipakita sa online world. Nagpo-focus na po sila doon. Tapos, dinidisregard nila kung yung real life nila, kung sino ba talaga sila in real life. Nagpo-focus na po sila doon sa online na buhay nila. Yun po. Next po. Next slide po. Yeah. So, children's internet use. So, the use of internet by children has become a major concern. Children are very likely to interact with other people online. So, halos lahat po ng mga bata ngayon maalam na po mag-phone. As in, yung iba po mas magagaling pa dun sa matatanda. Sa ulo na po nila halos lahat kung paano gamitin yung phone. Example po ay siguro sa Roblox, ganun. Sa online game na lang, halos lahat ng mga bata naglalaro na. And then, doon na sila nagpo-focus sa game na halos magugulat ka na lang po na ang kalaro mo na pala bata. Which is, hindi mo po siya mai-imagine kasi dapat yung mga bata kasi nagpo-focus sila, growing pa lang sila. So dapat nagpo-focus po sila dun sa kung ano yung dapat talaga nilang matutunan muna. Yun po yung sa children's internet use. Next po ay yung virus threat. So ayun po, yun po yung mga viruses na may impact sa computer natin. Na pwede po siyang makasira sa mga internet sa devices. Katulad po kapag may, let's say po yung link or may pinasa po sa atin na something na mag-cause ng pagka-virus ng phone natin or kahit anong device, and then maglalag po, and then possible pa po na magkaroon siya ng access dun sa mismong mga apps or file mo dahil po dun sa virus na yan. The next naman po ay spamming. Ayun, yun naman po yung kapag, di ba po meron sa ating random na hindi naman natin binibigay yung number natin, pero bigla na lang pong may magsisend or magte-text na meron kang nanalong gantong reward, ganun. Spamming na po yun. As sobrang laganap na po siya ngayon na kahit hindi mo naman kinakalat yung number mo, nagkakaroon ng access yung iba't ibang tao, tapos may magsisend sa'yo ng kung ano-ano na mga promo, gano'n. Tapos maniniwala ka naman. So, yun ay parang connected siya dun sa hacking. So, possible na makuha niya yung information mo, tapos gamitin pa in a negative way. So, next naman po. So, next naman po, next slide po. Ayan na po pala. So, next po is yung services of the internet. Some of the basic internet services includes electronic mail, bulletin boards and discussion groups, telecomputing and file transfer, and also remote access computing. So, among this po, ang pinaka most effective po and ginagamit po talaga natin is yung email. Wherein pwede po tayo dong mag-compress ng mga files na even po digital images is pwede po natin masend through email na mas mabilis po. Then, yun nga po, possible po yung pagka-transfer ng mga software and special kinds of compressed digital images. While sa news groups or bulletin boards naman po, is natutulungan ito yung mga internet users na mag-engage sa iba't ibang discussions, debates, and even po sa pag-share ng mga balita. Then, yung isa pa pong application na useful na service ng internet is yung long distance computing. Para naman po to sa mga programmers na mayroong distant computers para nakakapag-execute pa rin po sila ng program. Since yun nga po, meron po tayong tinatawag na long distance computing. Yun po yung nagbibigay ng way
para execute pa din po ng programs. Then yung file transfer naman po is our file transfer service. Yun naman po yung nag-aallow sa mga internet users na maging connected sa ibang machine and yes po sir, dito lang po sa part na to, sa services of the internet. So, yun nga po, yung sa file transfer service naman po, yun naman po yung nag-aallow sa ating mga internet user na maging connected sa programs, data, or information. That's all po para po sa lesson 4. So, anyone po na pwede mag-share ng mga po? Anyone po? Meron po ba? So, magtatawag po kami. Miss Pamaran po, ano po yung natutunan nyo ngayon sa lesson 4? Hello po, rinig po. Yes po. So, ang natutunan ko po sa lesson 4 is yung social networking po. Ang social networking po is way po natin para makapag-connect, communicate, and share with other people po. Then, para makapag-connect po tayo, meron po tayong mga social networking sites and apps para makapag-interact across the world po. Like kahit po sa mga kamag-anak po natin sa ibang bansa, is pwede pa rin po tayo makapag-communicate and interact po. Yun lang. And meron din pong tayong mga advantages and disadvantages po sa paggamit po ng internet po. Sa advantages po is mas madali po tayo makakuha ng information and dahil po mag-search ka lang po and makukuha mo na agad yung information. And other advantages naman po is ito lang po. Sa disadvantage po is yun nga po sa privacy, mahirap pong kailangan po is maging po tayo, wait lang. Yun nga po sa disadvantage po ng internet is mahirap pong magtiwala po agad sa makukuha mo pong information. Possible po na hindi po accurate or kailangan mo mag-fact check po muna. Yun lamang po. Thank you po. Okay, thank you, Miss Pamaran. How about Miss Victoria? Ano po kaya? Good morning po. Can you hear me? Yes po. Thank you. So, like sinabi po ni Miss Pamaran, we learned about social networking where it's a way or a powerful tool for people to communicate around the world. Tapos po, in the internet, we have disadvantages and advantages, where in the disadvantages, we have limitations and privacy challenges, and also fake news. And sa advantages naman, it's a way for people to communicate easily and get our lives easier. Yan lang po. Thank you po. Thank you. So, sir, mag-attendance na po ba muna? Hello. Bale ang ating kasi hanggang 12 ano. So may 10 minutes pa sana para attendance. Tapos
It's up to you if you want to finish your report. Meron pa naman tayong isang meeting tomorrow na pwede niyong gamitin dahil meron naman tayong 2 beses. Tapos since online naman siya, ay madali naman siyang gawin. Ano? So it's up to you kung kung next week niyo na lang siya itutuloy or tutuloy kayo ng bukas niyo para tapos na yung group 3. Kasi sa March ang final exam. Then paalala ko lang pala yung final exam niyo ha. Bale hindi na po siya 25 question. Ang ipo-post ko na lang prior to your final exam is 12 question doon sa inyong Google Classroom. Tapos bawat isang members ay bubunot ng tanong na ang inyo naman doon nakaka-categorize naman yung mga question depende sa ni-report nyo. For example, kayo ngayon nag-report about social networking and internet. Siyempre, yung pool of questions ay patungkol lang dito sa yung topic. So, paano po tayo makakahit ng mataas na grade? Kailangan lang po yung mga isasagot nyo dun sa essay ay back up by objective po siya. May mga basis kayo, may articles kayong sinite, may statistic kayong sinabi doon. Kaya mapapaghandaan nyo naman po kasi siya kasi nga po mapopost naman po yung tanong prior to 12 question po yon. Hindi nyo lang po alam kung alin din yung tanong na mabubunot nyo. That's why yung 12 question na yun ay kailangan ay maaral nyo lahat ng bawat members. Then, swerte mo kung yung pinakamang prioritize mong tanong na pag-aralan ang mabunot mo. So, mas magiging sure na mataas yung makukuha mong grade kasi marami kang masasabi na back up dun sa yung mga statement. So, yun lang po. Pinaalala ko lang yun sa final exam. Then, ito po bang sa group 3 ay okay na po itong lesson 4 na to, Lesson 4? Let's proceed. Sir, Okay, kung okay pwede daw pong patapusin lang po hanggang conclusion. may conclusion pa pala ito. Ay, kala ko tapos na. Para po Kasi sir, next week po ay lesson 5. Sige, kala ko kasi tapos na dahil na kayo kung ano yung natutunan nila. Sige, go ahead po. Go po. Miss Kusi po sir ang mag-conclude po ng topic. Ano apelyido ni Miss Kusi? Wala lang Kusi dito sa class list. Parang niya yon, middle name yata yung Kusi. Sir, ang name po is Jazly. Wala akong name niya ay Jazly. Ay kasi pagka dito sa class list namin ay last name yung una. Kusi po sir ang surname niya eh. Transfer po. Kusi? Yes po. Kusi, Gusi. Kusi sir. Kusi. Walang Kusi dito sa list. Hello po. Jazly Kusi? Opo, Jazly Kusi po. Ba't wala? Baka sadyang wala, Wala ang silang dito ay Kasapaw at Bernetes. Sige, Neng. Sige. Go ahead na lang po. Susulat ko na lang. Sige, Neng. Go ahead. Okay po. In conclusion, social networking and the internet have greatly improved
communication and access to information. While they offer many benefits, they also pose risks related to privacy, misinformation, and overuse. Thus, responsible and mindful use is essential to ensure that their advantages outweighs their disadvantages. To conclude po, ang social networking and internet ay parang essential tools sa modern society. Natutulungan tayo nito to communicate, interact, and access information. And dahil sa mga various platforms and services, kaya na rin natin makipag-connect with others like yung mga distant families or friends and build interpersonal and business relationships, makapag-share ng content whether it's for education purposes or to keep posted about sa politics tulad ng mga election. And mas naging useful po ito dahil through this, we are also able to do online banking, messaging, and entertainment. It offers many advantages, including yung constant availability niya and madaling maka-access ng kahit anong information and media. However, meron din naman siyang disadvantages tulad ng privacy violations, spread of fake news, and personal security, addiction, and yung threats niya po sa mental health. Because of this, nagkaroon din ng mga cases of cyberbullying and harassment sa Pilipinas. Yung mga disadvantages na ito ay may kaakibat po siya ng mga risk, especially if excessive and irresponsible tayo sa paggamit ng social networking at internet services. In addition to that, meron din tayong tinatawag na parang digital footprint, which is basically traces na activities natin online which sometimes stays permanently, and this is why it is important na we are careful sa pag-share or post, especially if it can negatively affect our other users kasi oftentimes po, it can ruin our reputation sa mga college or employer natin kapag nag-background check sila. And dahil dito, mahalaga sa ating mga users to practice awareness, responsibility, and pagiging moderate sa bawat paggamit. In that way po, para ma-utilize natin ang paggamit ng social networking and internet while also na-reduce natin ang mga harmful effects nito. So, yun lang po sa lesson 4 namin. O yan, congratulations sa sa group 3. So palakpakan naman po natin ang group 3 sa kanilang napaka comprehensive and experience-based din po na talakayan with their classmates about some issues, some advantages, and the limitations of the internet. And then also the social networking and how it impacts your daily life and also as well as our education. So wait lang guys. So yan, thank you so much. So for now po is atin po namang iisa-isahin po yung mga device kung sino po yung baka kasi may nag-share ng device. Pakiset po ng present or raise your hand or click the like button if dito po tayo. Alquran. Okay. Armada. Yan. Atienza Ken Joffrey. Wala. Wala po, sir. Wala si Atienza. Next we have Baer. Baer, sorry. Bais. Okay. Kasapaw. Okay. Cornetes. Wala. Degia. Del Rosario. Present, sir. Belesmonte. Present po. Okay. Ferrer. Yan. Gargiano. Gatchalian. Ilagan Hans. Luwalhati. Okay. Makuha. Magahi. Manalo Saira. Manyibo Darel. Manyibo. Walay.
Wala si Manyibo. Manyibo Jewel, Camille. Manyibo. Manyibo Shanley. Manyibo Shanley. Ayan. Marcelo Lisel. Marcelo Lisel. Si Mata Verde, walang GE7, ano. Next, we have Matira JC. Matira JC, okay. Mendoza John Renz. Mendoza John Renz. Ubando Catleya. Ubando Catleya. Wala. Walang masabi kung kung may meeting or may something na na para ma-excuse sa klase si Obando. Walang pasabi sa inyo? Wala? Paigmani. 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 Wala. Pamaran. Ramirez Ira. Ramirez Ira. Yan. Ramos Lance. Ramos Lance. Okay. Ronquillo Kimberly. Ronquillo Kimberly. Ronquillo. Sakal. 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 Sir, Yes. Gang ka kay Ronquillo. Ronquillo. Nandyan si Ronquillo. Si Sakal, wala. Sir Present Sakal. Ronquillo. Si Sakal. Sakal Kesia. Kesia. Wala. Si Sagun. Sagun. Si Sanchez. Sir, Sanchez. present po, isang device with kasapaw. Sandoval. Sapunggan. Sapunggan, Maxine. Wala. Sarsya. Sarsya. Okay. Soto. 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 Okay. Takishita. Takishita. Okay. Tubilio. Tubilio. Okay. And Tolentino Luigi. Tolentino Luigi. No. Tolentino Miko. Tolentino Miko. Umali Sairin. Umali Sairin. Vergara Christian. Vergara Christian. Wala. Victoriano. Adi Dayan. Yan. And Kusi. 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 Kusi Jasly. Yan. Ito namang Google Meet ay nag-automatic naman siyang mag-generate ng attendance kung sino yung mga dito, naka-join na device. Kaso nga lang, yung mga device kasi minsan may nag-share ng device lalo na yung mga hindi afford na mag-load nakiki-share sa device ng kaklase. Kaya nag-incorporate na po ako ng manual na tinatawag natin isa-isa sa end para hindi lang yung na-generate na attendance dito yung magiging basis ko kasi nga ang ratio ng device ay minsan may 2:1 katulad nung kay Kasapaw at tsaka kay Miss Sanchez. So now, thank you so much for group 3 and let us have our closing prayer. Miss Kasapaw, can you please choose the closing prayer for today's session. Yun namang Sir, na-discuss. Yes. sa section Neng. po namin pipili, kahit hindi po sa reporters. Yes. Kung sinong gusto mo. Si Mr. Tolentino po, juris. Okay, Mr. Tolentino Julius, you're the one to lead the closing prayer. Go ahead po. Okay po. So in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen.
Heavenly Father, we thank you for this online class and the opportunity to gather together in your presence. We ask for your blessing on each person, that you would guide our minds and hearts as we learn. Help us seek your truth, to grow in knowledge and wisdom, and to put into practice the things we learn. Thank you for your grace and mercy and for your loving kindness. In Jesus' name, amen. Okay, thank you so much, class. So yan, ano na, pwede pwede na manood ng mga Korean movie. Yun yata may napanood niya, mga Netflix. Gora na yan mga yan sa Korean movie na after ng online class. Sige, thank you so much everyone. God bless you all. Keep safe po. And like what you said, limit your screen time after nitong online class. Pahinga muna ang mata. Okay. Thank you so much everyone. God bless you all.